Welcome to Jane Agency. Ang topic natin for today's video ay 7 rules para maging agent sa Popolive app. Rule number 1. Kailangan meron ka munang account sa Popolive. Yung account mo, dapat wala ka pang agency para makapag-apply ka bilang agent. Pero kung may account ka na tapos may agency ka, kailangan mo munang magpa-release sa dati mong agent para makapag-apply ka. Rule number 2. Pag may account ka na sa Popolive, kailangan mo naman mag-submit ng form sa link. Asan ba makukuha yung link? Yung link naman, makukuha siya sa agent mo. So kung may agent ka, tapos gusto mong maging agency, humingi ka ng agent link para makapag-apply ka. Tapos, kapag nakapag-apply ka na doon sa link, i-log out mo yung account mo, then i-login mo ulit. Tapos, seconds lang, meron ka na agad dashboard sa Popolive. Dashboard yon na agency ka na. Sa mga gusto naman mag-agent, meron din kaming link na binibigay. I-send ko na lang sa comment section at saka sa description box. Rule number 3. Magkano ba ang komisyon sa Popolive app? Ang komisyon dito, nag-i-start siya sa 4% hanggang sa 20%. So, yung pinakamababa natin, 4% para yun sa mga newbie. May quota tayo para ma-target nyo yung 20%. Kapag ang earnings mo, 150 million points sa loob ng 30 days, congrats, 20% ka na kay Popolive app. Rule number 4. Meron tayong agent ranking, araw-araw yan. So, kung pang ilan ka dyan, yun yung makukuha mong reward. Ang pinakamataas dyan, 250 points sa isang araw lang. So, paano ba makakasali dyan sa rank? Kailangan marami kang members na merong 3,000 points ang task nila. So, kung mag-live sila ng 1 hour at nakuha nila yung 3,000 points nila, counted na yun sa'yo bilang active host mo. Pero kung nag-live sila ng 1 hour pero wala silang 3,000 na points, hindi yun counted kasi ang normal task natin 1,000 points sa mga normal host rate. Rule number 5, invite link. Lahat tayo may invite link, agency ka man or hindi sa Popolive, lahat ng account natin, pwede tayo mag-invite gamit yung link natin. Ang kagandahan kasi sa invite link, kapag ginamit ng newbie yung link mo, may makukuha silang $14 na reward sa loob ng 7 days. Kapag nag-start sila mag-live ng 1 hour, counted na yon na meron agad silang 10,000 points. Tapos, kapag ginamit naman nila yung link natin, ang reward naman para sa atin, 3 hours pataas. So, kapag nakapag 3 hours na sila, may makukuha ka ng 10,000 points. Need mo siyang i-claim manually. Tapos, ayun, pataas ng pataas hanggang makumpleto niya yung duration ng live niya. May makukuha din tayong hanggang 140,000 na points sa loob ng 7 days yun. So, parehas kayo, ikaw agency at saka yung newbie mo, parehas kayong may makukuhang $14 reward. Pero kung nag-invite ka tapos hindi nila ginamit yung link mo, diretso sila dun sa Play Store, may makukuha pa rin silang $14 reward. Pero ikaw wala kang makukuha kasi hindi nila ginamit yung link mo, nag-direct sila sa Play Store. Kaya kung may mga nag-invite sa inyo, gamitin nyo rin yung link para nakatulong din kayo sa kanila dahil sila yung nagpakilala sa inyo sa Popolive. So, tayong mga newbie din, yung mga newbie dyan, kumpletuhin nyo yung 7 days nyo. Halimbawa, ngayon kayong nag-start, Tuesday, tapos, ang tapos mo niyan, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So, sa loob ng 7 days, mag-live ka ng 2 oras araw-araw. Pwede naman yun putol-putol yung oras mo. Basta i-end live mo muna pag may gagawin ka. Tapos, yung 7 days na yun, kailangan wala kang violation. Kasi kapag na-violation ka, ma-forfeit yung 7 days na task mo.
halimbawa, magi-stop siya kung saan ka nagka-violation. Halimbawa, Tuesday ka nga nag-download, tapos bandang Friday nagka-violation ka na. So, magiging normal rate na yung newbie task mo, magiging 1,000 na lang instead na 10,000 points dapat. So, 'di ba ang layo ng difference? So, yung newbie dyan, sundin nyo rin yung mga guidelines sa live. Huwag nyong iwanan pag wala kayong gagawin. Kasi yun talaga yung pinaka nadedetect ni Popo pag walang tao sa live. Rule number 6. Meron tayong 2 weeks registration process. So kapag nag-agent ka na, sa loob ng 1 week, meron ka na agad na kailangan i-hit na quota. Yung letter A, meron kang 10 hours live duration ng mga members mo. Total yon sa lahat ng na-recruit mo, kailangan ang total ng live nila is 10 hours pataas. Kapag hindi mo yun na-hit ng 1 week, meron kang warning na matatanggap. Tapos, sa second week naman, kapag hindi mo pa rin yung kapag hindi mo pa rin yung na-hit, yung 10 hours, sa second week, madidismiss na yung agent account mo. Tapos, yung mga na-recruit mong members, mapupull out sila. Mapupunta sila sa superior admin. Tapos, yung mga gumawa naman ng agent account para mag-sell ng coins, meron din kayong quota. Ito yung letter B. Kailangan sa loob ng 1 week, meron kayong sales na $1,000 or sa Philippine peso, 58,000 na coins. Ganun din, kapag hindi mo na-hit yung 1 week target mo, meron kang matatanggap na warning. Then second week, madidismiss na yung agent account mo. Rule number 7. Ito yung quit. So, kapag may mga members ka, tapos gusto nilang mag-quit sa'yo, matatanggap mo yung application nila. Pwede mo agad i-process. Kung i-approve mo, i-approve mo. Kung i-reject mo, i-reject mo. Pero kung hindi mo siya na-process sa loob ng 7 days, automatic silang matatanggal sa agency mo. Kaya, kapag active ka, kailangan i-process mo agad. Tapos kung hindi ka naman active, i-release mo sila. So kapag agent ka na kay Popo Live App, tandaan mo lang na bawal mag-recruit sa loob ng platform. Bawal din mag-advertise ng ibang app sa loob ng platform kasi baka ma-violation ka ni Popo. Tapos bilang agent naman, i-share ko lang yung experience namin. Sa agency namin, nagpapa-orientation kami sa mga newbie 3 beses sa isang linggo. Meron kaming live room, party room, kung saan nagjo-join doon yung mga newbies. Or kahit hindi naman newbies, pwede mag-join doon. Kung may mga katanungan, sinasagot agad namin. Tapos, nagpapa-reward din kami sa agency namin. Kasi, syempre, agency tayo, nakakakuha tayo ng komisyon sa mga members natin. Kaya kami, gini-give back lang namin kung ano yung nakuha namin sa mga members. Meron kaming cash out rewards sa mga members namin. Kada sahod nila, nakakakuha sila ng cash out reward. So, kunyari, sa isang linggo, nakasahod sila ng 3 beses. 3 beses din sila makakakuha ng reward. Tapos, bukod doon sa cash out gift, kapag newbie ka, meron din kami newbie gift reward. Tapos, meron din kaming weekly rank gift. So, yung weekly rank gift, ang pinakamalaki doon, 120,000 points sa loob ng isang linggo. Ano yun? Top 20 girls sa loob ng 1 week. So, manually nila kiniklaim yun doon sa app. Tapos, nagpapa-event din kami every month. Singing contest, dancing contest, kung ano maisipang event. Tapos, yung mga members naman namin, kapag may mga
invite, nagbibigay din kami ng 4% commission. Yung iba kasi ayaw nilang gumawa ng agency kasi parang nahihirapan sila kasi yun nga may quota tapos hindi naman din nila matutukan kaya nag-i-invite sila tapos kami na bahala doon mag-assist. Tapos yun kada sahod ng members ng invite nila, pina-forward nila sa akin. Tapos doon ko kina-compute yung 4% commission. Tapos, yung sa monthly naman, ang pinakamalaki naming pa-reward doon sa top 1 winner, 1 million gift. Yun naman tuwing December or November, ganun. Tapos, kapag normal event naman, yung top 1, 300,000 gift reward. So, ayun, yung sa gamble naman, nag-gamble ako tuwing monthly event namin. Minsan kapag sobra yung coins, nag-gamble talaga ako. Pero kung wala talaga, hindi naman kailangan na mag-gamble ka kasi karamihan sa gamble, talo talaga lagi. Na-experience ko rin yun dati sa mga members ko. Ginagambulan ko sila. Tapos, syempre pag natatalo tayo, parang nag-iiba yung mood natin, parang nangihinayang tayo. Kaya yung mga natatalo kong coins noon, naisip ko na lang na ipa-rewards ko na lang kasi syempre gamble nga, 'di ba? Walang mas marami yung talo doon. So, imbis na masayang, ipa-rewards na lang natin. Ayun, tapos kapag agency ka naman, dapat nagbibigay ka rin ng reason sa mga members mo kung bakit hindi ka nag-aalis. Kasi yung iba dyan, nagre-reject lang, tapos wala namang sinasabing dahilan sa members kung bakit ba ayaw nila mag-alis. Yun, yung klase ng agent naman na gusto lang talaga makakuha ng komisyon, tapos papabayaan na kayo, ganon. Siyempre, bilang agent, dapat hindi ka rin ganon. Dapat kung ano yung nakuha mo sa kanila, dapat fair ka rin, bigay mo rin sa kanila para ganahan din sila. So, yun lang. Kapag may iba pa kayong tanong, mag-comment lang kayo sa comment section para magawan ko ng vlog. Hanapin sa FB itong page na Jane Agency PH at mag-message para masend yung link ng app. Take note, i-mention mo yung pangalan ng app na gusto mong applyan. Paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel at paki-like na rin ng ating video. Paki-follow na rin sa ating TikTok account. Paki-like na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat.